Bakit pinag-iingat sa pagbenta ng mga birds species? So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Mapagpalang araw po mga kahabi. So kung bagong viewers po kayo sa channel na ito or napadaan po kayo, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Pinag-iingat sa pagbebenta ng mga birds species dahil maraming ibon ang protektado ng batas at maaaring endangered o nanganganib ng maubos. Kapag basta hinuli at ibebenta ang mga ibon, naapektuhan ang kanilang populasyon at ang balanse ng kalikasan. So yun po yung nais ng DENR na maunawaan po natin. So nais ko po ipahagi muna sa inyo yung naging kaganapan ng mga illegal trafficking o yung pagbebenta ng walang kaukulang dokumento para awareness po sa atin at hindi po natin sapitin ang ganitong pangyayari. So let's go! Isang individual ang naaresto sa ikinasang entrapment operation ng mga tauhan ng 3rd Special Operations Unit kaugnay ng paglabag sa Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Sa ganap na alas 7 ng gabi nitong Abril 6, 2026, isinagawa ang bypass operation sa Quezon City sa pangunguna ni Police Major Edmond A. Lazaro. Kinilala ang suspect sa alias na Chris, 38 taong gulang, residente ng Caloocan City. Ayon sa ulat, nahuli sa aktong nagbebenta ng isang Indian ringneck na walang kaukulang permit ang suspect matapos itong makipagtransaksyon sa pusher buyer sa halagang 15,000 piso. Nakumpiska mula sa suspect ang nasabing ibon na tinatayang nagkakahalaga rin ng 15,000. Agad na dinala ang suspect at ang mga ebidensya sa tanggapan ng 3rd Special Operations Unit para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Patuloy namang pinaalalahanan ng mga otoridad ang publiko na mahigpit na ipinagbabawal ang iligal na pangangalakal ng wildlife at may kaukulang parusa ang sino mang lalabag dito. Mula dito sa 3rd Special Operations Unit, PNP Maritime Group, ako ang inyong PNN News Correspondent, Patrolman John Kelvin Q. Madangka, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. So yun po yung sinapit ng isa nating kahabi or isang kababayan natin na nagbenta po ng Indian ringneck, ngunit wala siyang mga kaukulang dokumento, kaya po siya na-entrap. So yung topic kaya natin ay bakit pinag-iingat sa pagbenta ng mga bird species para po hindi natin sapitin yung ganito at makakuha tayo ng kaunawaan at mga bagay na dapat nating gawin o gawin nating hakbang upang masolusyonan natin ang mga pag-iwas sa mga ganitong mga kaganapan. So narito ang mga dahilan kung bakit bawal o delikado ang pagbebenta ng ilang mga ibon. So una-una po, maaaring endangered ang species. May mga ibon na kakaunti na kaunti na lang ang natitira tulad ng Philippine Eagle. So marami tayo mga local bird species na mga endangered na o kukunti na ang bilang sa ilang or sa wild. Ganun din po yung mga imported species. Kahit ito po ay captive breeding, ngunit pag ito ay nakalista as endangered or CITES or ito ay mga non-CITES, ngunit kung ito ay imported species ay kailangan pong mayroong kaukulang dokumento. So yun po ang mga dahilan kung bakit natin kailangan ng mga legal documents. Pangalawa po, may wildlife protection law. So yun po ang kailangan ang permit para legal na mag-alaga o magbenta ng ilang ibon. So kung tayo ay nag-aalaga ng mga bird species, kailangan meron ditong dokumento dahil
nasasaklaw po ito ng Wildlife Protection Law. Ito po yung Republic Act 9147 o yung Conservation and Protection Act. So yun po, kailangan alamin natin na kung papasukin natin yung larangan ng pag-aalaga ng ibon ay kinakailangan mayroong kaukulang dokumento. So pangatlo po mga kahabi na dahilan kung bakit obligado na magkaroon tayo ng mga dokumento at ang pagbebenta ng ilang ibon ay nakakasira ito sa ecosystem. Mahalaga ang mga ibon sa pagkalat ng buto ng halaman at pagkontrol ng peste. So yun po yung nagiging rason po or nagiging dahilan or nais na ipaliwanag ng DNR sa atin kung bakit kailangan natin ng mga dokumento na magpoprotekta doon sa mga alaga nating mga ibon. Kahit ito po ay captive breed, kaya ito po ay papabilang pa rin po sa mga wild species. So tayo po ay pinarapi na lang po natin through captivity breeding. Pero ito po yung dahilan kung bakit bawal or delikado ang pagbebenta ng ilang ibon kung wala pong kaukulang dokumento. Sa pang-apat po, yung animal welfare concern. Maraming ibon ang nasasaktan o namamatay habang hinuhuli at binabiyahe. So meron kasi mga advocate na mga samahan na nangangalaga din ng mga ganitong suliranin or naghahalaga sa mga welfare concern. So kahit ito po ay mga animals, ay bibigyan din natin sila ng kahalagahan or pag-iingat sa paghuhuli at sa pagbiyabiyahe. Kailangan mo may proper tayong handling, ika nga. So ang DNR po ay naglalabas sila ng mga panutunan kung paano po yung tamang pangangalaga, tamang pag-handling at tamang pagbiyabiyahe ng mga bird species. So yun po yung animal welfare concern. So yun po dapat pag tayo po ay nag-aalaga, dapat nakakadalo tayo ng mga ganitong seminar dahil ito po ay makakatulong sa atin kung paano po yung tamang pag-handling or pangangalaga at pagbibiyahe ng mga bird species. So yung panglima po mga kahabi, pag-iwas sa illegal wildlife trade. So ito po yung hindi naunawaan ng ating mga kahabi na ang pangunawa nila ay pag meron lang tayong inalagang ibon ay pwede na natin itong ibenta na walang kaukulang proper documents. So sa mga ganitong uri ng mga bird species ay dapat alam natin kung ito ba ay ikukuha pa or kailangan pa ng mga legal documents. Ang pagbentahan ng bihira o protected na ibon ay maaring bahagi ng illegal trafficking. So yun po, dapat maiwasan natin yung illegal wildlife trade. So kailangan alam natin yung ibinebenta natin kung kailangan pa ito ng kaukulang dokumento. So halimbawa ng mga ibon na madalas protektado. Pag sinabi pong protektado, ito ay napapabilang sa protection law, wildlife protection law. Philippine eagle, Philippine kakatu, hornbill, Philippine eagle, imported birds, kahit ito ay naparami na natin through captivity breeding. So yun po ay dapat malinaw sa atin kung tayo po ay magbebenta ng species. Kaya yung topic natin ay pag-iingat. Bakit tayo pinag-iingat sa pagbenta ng mga bird species para sa hindi natin sapitin ang ganitong naibahagi ko sa inyo. Baka pag na-entrap tayo, marason natin na hindi natin alam, wala tayong alam or hindi natin alam yung ganyang bagay. Kaya po tayo nagbabahagi para meron tayong napulot na kaalaman, awareness para kung tayo ay magbibenta, at least meron na tayong mga
idea kung ano yung dapat nating hakbang na at kung ano yung mga document na ating kukunin. Kung pet birds naman ang usapan, mahalagang siguraduhin na legal na source, may permit kung kailangan at maayos ang pag-aalaga sa mga ibon. So kung ang reason natin ay kahit ito ay pet lamang, hindi tayo magbebenta, ika nga, aalagaan lang natin, siguraduhin din natin na legal ang source. Yung legal ang source, yung legal po yung pinanggalingan. May permit kung kinakailangan. Kung pagbili natin sa legal source ay kailangan may kalakip na dokumento at maayos ang pag-aalaga natin para sa kapakanan din ng mga ibon. So I hope mga kahabi, meron tayong napulot sa ating pagbabahagi kung bakit pinag-iingat sa pagbenta ng mga birds species. So kung nagusto nyo ito, yung mga ganitong talakayan, ay humingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Ebiari at iba pa. Maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman sa pagbebenta ng mga bird species, ano yung mga hakbang, ano yung dapat natin gawin para hindi natin sapitin ang nangyayari sa mga kahabi natin na i-entrap at na papabilang sa illegal trading. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.